this is my first time, this is my first vlog na I just want to cover this mini vlogs pertaining to my pregnancy, twin pregnancy. So, nung ano ka ng 5th month, actually, ang daming nagbago. Ang daming, hindi ko alam bang, sabi. So, yung 5th month ko, kasi in the past few weeks, nagkaroon ako ng marami daw bacteria, so meron daw akong UTI. Now, kaya pala ako nagkaroon ng UTI, it's because medyo nagtamlay ako uminom ng water since nagkaroon ako ng sore throat na almost 5 days. Hindi talaga ako nakainom ng, hindi naman sa total hindi nakainom ng water. Hindi talaga, every 2 hours, 3 hours ang inom ko pa ng water. So, ang hirap. Kasi pag nilulunok mo yung water, eto, as in maga. So, ang hirap-hirap. Tapos, kasabay pa nun, lagnat, sipon, ubo. So, siguro, dahil nga sabi nga ni Doc, ng ubi ko, viral infection nga raw, and nasa panahon nga daw, panahon din daw talaga yung sakit. So, ayun, sa awa ng Diyos, after a week, nung nagpa-consult kami kay Doc, so, naresetahan niya ako ng cephalexin for antibacterial dahil na dun sa urinary tract infection ko, the UTI, and then yung aking yung Fluimucil. So, pwede pala yun, no? So, since meron akong ubo, nag-prescribe si Doc ng Fluimucil. So, yung Fluimucil, it's para yung ating ubo is malesen. So, in 5 days, yung ininom ko yun. So, dinidissolve ko yun sa water every night before bed. So, continuous pa rin yung mga prenatal vitamins ko since kailangan kong i-continue syempre yung mga vitamins ng aking mga cutie babies. So, 5th month, nandun yung pamamanas na din ng paa ko. So, nas na din ng paa ko. So, syempre 1 week na akong nagkasakit. So, hindi talaga ako nakapag-walking exercise. Kasi talagang last month, more on walking exercise ako or hindi man ako makapag-walk. Kasi nga talagang sobrang selang ng pagbubuntis ng twins. So, kung hindi ako makapag-walk, tatayo lang ako doon to feel the sunlight. So, every 6:45 a.m. up to 7:30 or 7:15. So, almost 30 minutes lang din yung kinakaya kong tayo. And yung pag-walking exercise naman, almost 15 minutes lang yung kaya ko. Though, actually, nalaman ko na twins pregnancy ako nung ika-3rd month ko na. So, 3 months, nung malaman ko na buntis pala ako. So, hindi ko in-expect na buntis na pala ako ng 3 months. So, doon pa lang din ako nag-start din talaga uminom ng mga vitamins. Nag-start na uminom ng mga Anmom and Famama. Yung mga breastfeeding milks. Or for pregnant moms, milks. So, andun lahat. Minsan nagkakaroon ako ng self-pity. Pero, dahil nga nakaguide si Lord, and yung mga kitty babies ko, and talagang sobrang strong. Lagi pinaparamdam sa'yo na, lagi nilang pinaparamdam sa akin na, be strong, mommy. So, ang sarap ng feeling ng maging isang nanay na. And, ito na yung, first, kalbaryo. So, yun. Minsan kasi emotional ako pero, sabi nga sa akin, Mami, in 10 seconds lang, hindi pwede magtagal ng pag-crying, ha? So, ganun, may mga times na parang ganun yung, may ganun, parang may bumubulong sa akin ng ganun na, or pinaparamdam sa akin ng mga babies na, or, na, oops, 10 seconds lang, bawal na iyak, Mami. So, ganun sila ka-strong. And though, strong personality lang talaga ako may mga times na talaga na ang tao hindi perfect. So, syempre,
may mga weaknesses din naman tayo. And syempre, yun nga. So back to, nagkaroon na ako ng manas na sa paa. Kasi nga, hindi na 1 week yata ako hindi nakalabas. More on higa lang talaga. Tapos, pipilit ko talaga uminom ng tubig kasi nga, iniisip ko nga na baka magkaroon ng problem. So, yun nga, nag-UTI nga ako. So, hindi naman grabe. Nagawa naman agad, na-action na naman agad. Naagapan naman agad. Tsaka talagang pinipilit ko din talaga uminom ng water. Kasi nga, kahit sobrang sakit ng lalamunan ko, inom talaga ng water. Kasi lalo na init ng panahon. So, kailangan talaga natin ng tubig. Kahit hindi ka man buntis, kailangan mo talaga uminom ng maraming tubig. So, eto, nung nagka-UTI ako, etong ganito kadaming tubig. Thank you pala sa nagbigay nito. Si Marvin, yung aking college mate. Oo. So, nung Christmas, before Christmas Eve, nag-gift sa akin si Marvin. So, thank you, Marvin Vasquez, sa tumbler. Sakto nun. Gamit na gamit ko siya. So, ayun. So, eto nga. Nung medyo gumaling na ako, siguro in 2.5 hours, palit ako ng ganito. So, refill ako ng refill every 2.5 hours. Pero, nung nagkaroon ako ng UTI nga, or nung nagkaroon ako ng sakit, tonsillitis, so, ang hirap umaga yung lalamunan mo, hindi ka makalunok ng maayos. Tapos, hirap kumain, hindi mo malasahan yung mga pagkain. So, ang hirap lahat. Tapos, ang binigat ko lang ng kilo nun is almost 2 kilos since in the past month, gain ng weight ko is 5 kilos eh. Pero bumawi ako ngayon. So, ayun nga. So, nung nagka-tonsillitis ako, nagkaroon ako ng lagnat. Ito, ang refill ko ng water, siguro every 4 hours, 5 hours. So, 6 hours. Minsan, maabot pa nga ng 6 hours, hindi ko siya maubos. So, yun. Ngayon, 2.5 hours pa lang, nakakapag-refill na ako nito. Maghapon. So, biruin mo, imagine mo, sa maghapon nakakailan akong ganito. Yun. So, happy na ulit si Buntis. At bumalik na ulit yung sigla namin. Kasi nung time na nagkasakit ako, sabi nga ni Doc, pag may sakit daw pala ang mother, may sakit din daw pala yung mga baby. So, talagang naiiyak ako nun eh. Yung hindi talaga din ako nakakatulog masyado kasi nga ang hirap. Tapos, yung higa ko talagang mataas na talaga yung unan ko para naka-islant lang ako. So, hindi ko sinasabi na masyado mahirap. Yung kasama talaga yun. Kailangan talaga bilang isang mother, you have to sacrifice yourself, all of your kailangan mo talagang sacrifice lahat. So, ayun. So, yun nga, nung nagkaroon nga ako ng sakit, UTI, tonsillitis, lagnat, 37.8 yata ako, 37, o mga ganun, 37.67, ganyan. So, nag-chill yung katawan ko nun. Grabe. Yung tipong anlamlam ng mata mo, tapos nanginginig yung mga, nagka-cramps na yung mga muscles mo. Hindi mo alam kung paano gagawin mo, pero ang number 1 lang talaga na inisip ko nun is to pray kay Lord na, Lord, please heal me. Ibaba niyo po yung mapagpagaling ng kamay. So, yun. So, ayun na. Dininig agad ni Lord. Bilis niya mag-respond. After an hour, medyo kumalma na ako nun eh. Bumaba yung lagnat ko, nag-36.5 na. So, ang galing. Tapos, thank you dun sa... Ang tawag doon, yung patch na yun. Hindi ko pa natanggal yung plastic nung dinikit dito. Tawan-tawa ko. So, malamig naman. First time ko kasi makagamit dun eh. Kasi nakikita ko lang yun sa mga pangbata. So, mayroon pala yun. Pwede din pala gamitin yun. So, ginamit ko. Medyo naimasmasan din ako. Naglagay din ako nung, bimpo. Yung bimpo, inano ko sa running water. Tapos nilagay ko sa gili-gili ko, sa paa, sa singit. Pinapay-pay ko para mawala yung init ng katawan. Ito, yun din yung mga nakikita ko sa hospital na para bumaba agad ng time na nag-caregiving ako. Yung mga patients ako ng mga bata ay matanda,
pag nag-chill or sobrang lagnat na. Or yung tipong hindi naman sobrang totally na nagko-convulsion. Basta medyo tumaas yung lagnat. Yan yung ginawa ko nga. So, yun. Thank you sa aking husband, sa aking mister. Na, yun nga. Laging nakasupport. Sabi, naiyak ako. Gumagalaw yung dalawa. Baby, anak. Love. So, ayun nga. So, gusto ko lang po i-cover yung twin pregnancy journey ko. Kasi dati pangarap ko lang to. Init, buksan ko nga electric fan. Dati kasi, kung nakakakita ko na, kasi nga, di ba nagkaroon ng PCOS. Pero, walang imposible kapag kay Lord ka tumawag. So, yun nga. Medyo, ang tinatagal ko lang talaga ng tayo is hanggang 15 minutes. Kailangan ko na umupo. Katulad niyan, ng aking mga bulilit. Ay, naggagalaw-galaw, hindi ko alam kung ginagawa niyan sila sa tiyan ko. Medyo sumisipa-sipa na. So, kailangan ko na ulit umupo. So, yun nga. Samahan niyo ako sa twin pregnancy journey ko. At, hihingi din po pala ako ng suporta sa aking new business. Though it is only a small business, which is F&M Jewelry Online Shop. So, andun po yung mga jewelries. Makikita niyo po yun sa FB posting ko sa aking Facebook page. So, thank you Lord and thank you for everything. Kayo po ang aming dapat na pasalamatan at lahat ng papuri ay nasa iyo. So, yun lang.